Pumapasok ang bagong taon, marami sa atin ang ganado magbago. Ang inspirasyon natin dyan, mga New Year's resolution. Ang problema, marami sa atin ang may pagkalingas pogon sa pagtupad ng mga ito. Kagaya na lamang ni Bedjo Magnaye, na ilang ulit ang sumubok tumigil sa paninigarilyo. I tried siguro mga 3 times. And usually, naglalast lang siya ng 2 weeks. Pag hindi ako nagsismoke, feeling ko hindi ako makahinga. Hinahanap-hanap ko palagi. Kahit gaano raw siya kadeterminado, hindi pa rin niya tuloy ang malubayan ang pagyoyosi. Pero hindi pa rin daw siya sumusuko. For 2013, gusto ko talagang matigilan tong pagsisigarilyo. Matutupad na kaya ngayon ni Benjo ang kanyang pangako? Ayon sa mga life coach, may ilang bagay lang na kailangan sundin para matupad natin ang ating New Year's resolution. In making New Year's resolutions, we have to follow some guidelines. And usually yung guidelines natin, follow yung acronym na SMART. Naritong SMART na paraan sa pagtupad ng mga New Year's resolution. Ang S ay para sa small at specific. Dapat daw ay maliit lang at tiyak ang mga resolution natin. Baby steps. Okay? Kasi kung masyadong malaki yung steps, then we're not able to follow them. Ang M ay para sa monitorable. Dapat daw ay nakikita sa mata ang mga pagbabagong gusto natin matupad. Ang A naman ay para sa accountable. We have to submit ourselves to people who will check us. Like siguro yung friends natin, yung family, even a life coach who we can be accountable to. Ang letrang R naman ay para sa realistic. Dapat daw makatotohanan na gusto nating i-achieve. At ang letrang T ay para sa time-bound. Kailangan daw nating bigyan ng deadline ang ating mga sarili sa pagtupad ng ating New Year's resolution. Dapat may schedule tayo ng mga steps natin so that we know that we're on track. Hindi daw nakukuha sa simpleng pagpapasya lamang ang pagtupad sa mga nais nating pagbabago sa ating sarili. Makatutulong daw ng husto pagkakaroon ng mga praktikal na hakbang para hindi tayo magsawa o makalimot sa ating mga New Year's resolution. Paolo Bejones, News 5.